Sa planetang Pandora, isang lahi ng mga alien na kilala bilang Na'vi ang namumuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan. Gayunpaman, palagi silang nanganganib na salakayin ng mga taong nagtangkang sakupin ang kanilang lupain noon. Ang magkapatid na Locke at Neteyam ay magkasamang lumilipad sakay ng mga nilalang na tinatawag na Ikren. Pagkatapos ng maraming kasiyahan, pinag-usapan ng magkapatid ang pagkamatay ni Neteyam at nagyakapan ng mahigpit. Natapos ang pangitain nang idiskonekta ni Locke ang kanyang katawan mula sa puno ng espiritu at nararamdaman pa rin niyang may pananagutan siya sa nangyari sa kanyang kapatid. Samantala, nais ni Kiri at Spider na makakonekta rin sila sa puno. Hindi magawa ni Spider dahil tao siya at hindi rin magawa ni Kiri dahil nagsisisure siya sa ilalim ng tubig. Sa reef, nililinis ni Jake at ng kanyang mga anak ang lahat ng armas at mga kalat na nahulog sa tubig pagkatapos ng huling pag-atake ng mga tao. Ibinalik nila ang lahat sa nayon, ngunit ang pinunong si Tonowari at ang kanyang buntis na asawa, si Ronald, ay hindi sang-ayon sa mga armas ng tao. Ipinaliwanag ni Jake na hindi niya magawang pabagsakin ng mga helicopter gamit ang sibat, kaya hiniling ni Tonowari na sakyan muli ang malamat na halimaw na kilala bilang dakilang turret. Tumanggi si Jake, sinabing ang pagsakay sa isang halimaw ay nagpapakilo sa iyo na parang isang halimaw. Kalaunan, lumangoy ang mga bata kasama ang payakan, isang tulkan na itinakwil na ipinatapon mula sa kanyang pod. Nagpapasalamat ang mga bata sa tulong niya sa pakikipaglaban sa mga tao at nangakong mananatili silang magkasama magpakailanman. Nang gabing iyon, nagising ang pamilya dahil sa isang alarma mula sa exopack ni Spider. Hindi siya makahinga dahil nauubusan na ito ng oxygen. Hinanap ng lahat ang extrang exopack at natagpuan ito sa tamang oras upang iligtas siya. Kinabukasan, dumating sa nayon ng mga wind trader na may dalang maraming paninda na ibabahagi. Napagpasyahan ni Jake at ng kanyang asawang si Neytiri na dapat umalis si Spider kasama ang trader upang madala nila siya sa high camp kung saan mabubuhay siya ng ligtas kasama ang ibang mga tao. Sa palagay nila ay hindi na siya makakaligtas sa lugar na ito. Galit na galit si Spider at lahat ng mga bata, ngunit hindi nagbago ang isip ng kanilang mga magulang. Kahit papaano ay nagalok si Jake ng kasunduan. Dadalhin ng buong pamilya si Spider sa high camp bilang huling pakikipagsapalaran ng magkasama. Binanggit ng pinuno ng wind traders na ayaw niyang makibahagi sa mga digmaan ng angkan, ngunit hinikayat siya ni Jake na isama sila sa pamamagitan ng pangakong babantayan ang kanilang mga ship. Dahil sa pamilyang naglalakbay sakay ng mga traders ship, madaling natunton ng mga sundalong tao ang kanilang kinaroroonan. Si Colonel Miles, na dating tao ngunit ngayon ay may katawan ng Na'vi, ay nagsabi sa kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan. Maya-maya, ang mga ship ay inatake ng isang angkan na kilala bilang Ash. Nagliliyab ang kanilang mga palaso at hindi nagtagal ay nakapinsala sa mga sasakyang panghimpapawid. Sumakay si Jake sa kanyang Ikren at nagpaputok ng mga baril ng tao habang ang mga trader ay bumabaril ng mga palaso gamit ang malalaking pana ng ship. Di nagtagal, ang magkabilang panig ay nawalan ng maraming mandirigma at ang apoy ay kumalat sa mga ship, kaya sumugod ang mga bata upang patayin ang mga ito. Ang Ikren ni Locke ay natamaan ng isang palaso at kinailangan niyang tumalon upang kumapit sa ship habang pinapanood ang kanyang minamahal na partner na bumagsak at namatay. Sumalakay ang ilang mga Ash sa mga sasakyang panghimpapawid at ang mga trader ay kinailangang makipaglaban ng mano-mano. Nagawa ni Spider na tamaan ng isang kaaway gamit ang ilang palaso, ngunit natalo pa rin siya ng mandirigmang Ash, kaya kinailangang salakayin ng isang trader ang kaaway mula sa likuran upang iligtas ang bata. Ang iba pang mga mandirigmang Ash ay lumapag sa mga lobo na humahawak sa mga sasakyang panghimpapawid upang sirain ang mga ito. Kaya hinabol sila ni Jake upang barilin sila. Sinunog ng pinuno ng Ash na si Varang ang isa sa kanyang mga mandirigma at ipinadala ito sa globo na sumabog dahil sa impact. Sinubukan ni Jake na tumakas ngunit naipit sa isang lubid. Mabuti na lang at bumalik ang kanyang Ikren bago pa siya mahulog. Dahil nagsisimula ng lumubog ang ship, sumakay ang mga bata sa isang Ikren upang makatakas. Lumipad sila papunta sa dulo ng ship para makasabay si Locke sa kanila. Binaril ni Varang si Neytiri gamit ang isang palaso, kaya lumipad si Neytiri patungo sa kanya at nagsimula ang isang mabangis na labanan sa ibabaw ng kanilang mga Ikren. Matapos magpalitan ng ilang suntok, natumba si Neytiri mula sa kanyang Ikren at nahulog siya sa kagubatan. Nakaligtas siya salamat sa mga halaman na nagpabagal sa kanyang pagkahulog. Bumagsak din ang ship sa kagubatan na ikinamatay ng ilang trader. Sinubukan ng mga bata na lumipad palayo, ngunit binaril ng isang Ash Warrior ang kanilang Ikren, dahilan para bumagsak din sila. Nauubusan na ng oxygen ng exopack ni Spider, kaya dadalhin siya ni Locke sa bumagsak na ship para hanapin ng extra habang nanatili si Kiri kasama si Tuck. Pinalibutan ng mga Ash ang lugar na pagbagsak upang patayin ang mga nakaligtas at magnakaw ng mga gamit. Pinutol pa nila ang mga neural queue ng mga nakaligtas bago sila pinatay. Pinapanood ni Locke at Spider ang massacre mula sa likod ng mga palumpong, gayunpaman, kinailangan nilang tumakas nang makita sila ng mga mandirigmang Ash. Sumama muli ang mga lalaki sa kanilang mga kapatid na babae upang tumakbo ng magkasama, ngunit nadulas at natumba si Locke. Nang masyadong malapit ang dalawang kalaban, nagpaputok siya para patayin sila.
Sinuri ni Varang at ng kanyang buong koponan ng kanilang mga namatay na mandirigma at nagtaka siya nang makahanap ng bala dahil hindi pa siya nakakita nito noon. Hinabol ng grupo ang magkakapatid na tumalon sa ilog para makatakas. Malakas ang agos, ngunit nanatili silang magkakasama hanggang sa makarating sila sa baybayin. Ngayon, dadaan sila sa mas mahabang ruta patungo sa lugar ng pagbagsak upang manatiling nakatago at mahanap ang natitirang exopack. Samantala, natagpuan at nailigtas si Neytiri ng kanyang ikren. Kasabay nito, hinahanap ni Jake ang kanyang mga anak at natagpuan ang natitirang exopack malapit sa lugar ng pagbagsak. Sa sandaling iyon, napapaligiran siya ni Miles at isa pang sundalong tao na nakatanggap din ng katawang Na'vi. Ilang beses nila siyang sinaktan at itinali ang kanyang mga braso bago tinanong kung ano ang nangyari, kaya ikinwento sa kanila ni Jake ang tungkol sa mga Ash. Dahil si Spider ay biolohikal na anak ni Miles, nag-aalala siya tungkol sa bata, kaya pinilit niya si Jake na tulungan siyang hanapin ito. Sa gitna ng kagubatan, bumagsak si Spider dahil sa kawalan ng hangin. Dahil sa inspirasyon ng tanawin sa paligid niya, ikinonekta ni Kiri ang kanyang neural cue sa lupa at hinuli ang isang lumulutang na nilalang na ipinasok niya sa bibig ni Spider at pinilit itong lunukin. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga halaman sa paligid nila na nagsimulang magliwanag at tumakip sa katawan ni Spider. Di nagtagal, nagliwanag din ang kanyang katawan at siya ay nagkaroon ng seizure, kaya idiniskonekta ni Locke ang kanyang neural cue at nawala ang liwanag. Sa gulat ng magkapatid, nagising si Spider na maayos ang pakiramdam at nakakahinga sa hangin ng planeta. Bigla, nagsimulang bumagsak ang mga nagliliyab na palaso sa paligid nila. Mabilis na nagpaputok si Locke at sinubukan ng ibang mga bata na lumaban, ngunit madali silang pinalibutan ng mga Ash at nahuli sila. Dumating din sina Jake at Miles at nanunood mula sa mga palumpong habang tinitingnan ni Varang ang sandatang tao at hiniling kay Locke na turuan siyang gamitin ito. Nagbanta siyang papatayin si Tuck nang tumanggi ito. Palihim na lumibot si Jake at pinabagsak ang isang gwardya bago pumasok upang labanan ng grupo. Nagawa niyang mapabagsak ang ilan, ngunit natalo siya, kaya lumabas din si Miles at binaril ang isang mandirigmang Ash bago nagbanta na papatayin si Varang. Binitawan ng mga mandirigma ang kanilang mga armas at muling nakasama ni Jake ang kanyang mga anak habang sinubukan ni Miles na umatras kasama si Varang bilang kanyang bihag. Gayunpaman, inabot niya ang kanyang likuran at ikinonekta ang kanyang neural cue kay Miles, dahilan para maparalisa siya. Mabilis na itinumba ng mga mandirigma si Jake at hinabol ang sundalo sa mga palumpong na agad na tumakbo palayo. Pinilit ni Varang si Miles na turuan siya kung paano gumamit ng mga baril, kaya ipinakita sa kanya ni Miles ang lahat ng hakbang at natuwa si Varang nang pasabugin niya ang mga bagay. Samantala, nakarating si Neytiri sa high camp at nagmadali ang mga Na'vi na gamutin ang kanyang mga pinsala. Ilang sandali pa, ipinagdiwang ni Varang at ng kanyang mga tauhan ang kanilang tagumpay na magtatapos sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanilang mga bihag. Ikinonekta ni Kiri ang kanyang neural cue sa lupa at pinaputukan ng ilang halaman ang mga gwardya ng pampakalma. Ngayon ay maaari nang kunin ng grupo ang kanilang mga kutsilyo upang makawala at tumakas. Sa oras na napansin ni Varang na nawawala sila, nakatawid na ang grupo sa ilog. Kinabukasan, dumating sa kagubatan si Neytiri at ang kanyang mga kakampi upang iligtas si Jake at ang mga bata, ngunit wala na si Miles. Bumalik siya sa base ng mga tao at ikinwento sa mga siyentipiko ang tungkol kay Spider na may kakayahang huminga sa hangin ng Pandora at maaaring susi para masakop ng mga tao ang planeta. Sa high camp, ang mga taong kakampi ng mga Na'vi ay nagsagawa ng ilang pagsubok at natuklasan na si Spider ay may mga organismo ng kagubatan sa loob ng kanyang katawan na nagpabago sa kanyang chemistry. Mayroon ding tumutubo sa likod ng ulo ni Spider. Samantala, nakipag-ugnayan si Kiri sa puno ng espiritu at sinubukang tanungin ng Diyosa tungkol sa nangyari kay Spider, ngunit patuloy siyang itinutulak ng malakas na hangin. Nagsimulang magkumbulsyon si Kiri, kaya kinailangan siyang idiskonekta ng iba. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Kiri, sumang-ayon sina Jake at Neytiri na oras na para sabihin sa kanya ang katotohanan. Ipinanganak siya mula sa katawan ng avatar Na'vi ng isang taong nagngangalang Grace at genetically identical siya sa kanyang ina, ngunit hindi siya nagkaroon ng ama. Nakakonekta si Grace sa puno ng espiritu, kaya sa palagay nila ang Diyosa ang nagtanim ng binhi sa kanyang sinapupunan. Nagtataka si Kiri kung bakit hindi siya kinakausap ng Diyosa kung teknikal na anak niya ito. Kalaunan, sinabi ni Jake kay Neytiri na nag-aalala siya na baka gamitin ng mga tao si Spider para sa kanilang kapakinabangan. Naisip ni Neytiri na dapat nilang patayin ang bata, ngunit tumanggi si Jake at nagpa siya na babalik ang pamilya sa reef upang magtago. Sa silangang dagat, si Kapitan Mick at ang kanyang mga tauhan ay naghahunting ng tulken. Sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanilang mga armas, napatay nila ang isang napakalaking nilalang habang hindi pinapansin ang hiyaw ng mga anak nito. Dinala nila ang tulken sa kanilang barko at ginamit ito para sa mga eksperimento. Kalaunan, bumalik ang pamilya sa reef sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nasasabik si Spider nang matuklasan na ang bagay na tumutubo sa kanyang ulo ay sarili niyang neural cue. Isang gabi, nagtipon ng konseho upang makinig sa tulken. Sila ay mga mapayapang nilalang, kaya hindi sila natutuwa na inatake ni Payakan ng mga tao upang ipaghiganti ang kanyang ina at nagpas siyang ipatapon siya habang buhay.
Lumangoy palayo si Payakan sa kalungkutan at agad na tumutol si Luke, ipinaalala sa lahat na tinulungan sila ni Payakan na labanan ang mga tao at nailigtas pa ang ilang Na'vi. Hindi nagustuhan ng konseho ang kanyang saloobin, kaya kinaladkad siya ni Jake palayo at pinagalitan dahil sa hindi pagsunod sa mga utos. Binanggit rin ni Jake na kung hindi siya sinuway ni Luke noong nakaraang pagkakataon, buhay pa sana ang kanyang kapatid. Dahil sa labis na pagkakasala, tumakas si Luke. Sinabihan ni Neytiri si Jake na habulin siya at tumanggi si Jake bago inamin na sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ni Neteyem. Nagsimula silang magtalo at patuloy na napupuot si Neytiri sa mga tao, sinabing dapat sana ay pinatay na nila si Spider nang matagpuan nila ito noong sanggol pa lamang. Naisip ni Jake na hindi na maaaring patuloy na mamuhay nang may ganitong puot sa loob niya at ipinaalala sa kanya na dati rin siyang tao, kaya medyo naiiba ang kanyang mga anak. Samantala, pumunta si Luke sa baybayin na may dalang baril at sinubukang tapusin ang sarili, ngunit hindi niya ito magawa. Natagpuan siya ni Nakiri at Chireya at kinomfort siya. Inihayag din nila na natagpuan nila ang nawawalang pana ni Neytiri habang lumalangoy at hinikayat siyang ayusin ito. Kinabukasan, tinuruan ni Kiri si Spider na ikonekta ang kanyang neural cue sa isang nilalang at magkasama silang lumangoy. Sa kagubatan, dinakip ni Miles at ng kanyang mga sundalo ang isang grupo ng mga Na'vi at sinunog ang kanilang nayon gamit ang mga flamethrower habang nagtatanong tungkol kay Spider. Dahil walang nakakaalam, nagpa siya si Miles na hanapin ang mga Ash. Pagdating niya sa disyerto, inatake siya ng mga mandirigma at dinakip siya. Natagpuan nila ang kanyang mga armas sa isang bag, kaya ipinaliwanag niya na may dala siyang mga regalo para sa kanilang pinuno. Dinala nila siya kay Varang at ipinakita niya sa kanya ang mga armas, nangakong magdadala sa kanya ng kahit gaano karaming armas na gusto niya. Nang malapit nang ikonekta muli ni Varang ang kanilang mga neural cue, nagsenyas si Miles at pinatay ng nakatagong sniper ang isang mandirigma. Dinala ni Varang si Miles sa kanyang tent at pinilit itong lumanghaf ng puting pulbos. Nagsimula siyang makakita ng mga kakaibang kulay habang ibinahagi ni Varang na hindi kailanman tinulungan ng Diyosa ang kanyang angkan, kaya't niyakap na lang niya ang apoy. Matapos niyang hiwain ang dibdib ni Miles para sa kasiyahan, iginiit niya na pareho ang gusto nilang dalawa, pagliyabin ng buong mundong ito. Maaari silang maging nakakatakot na mga pinuno ng magkasama, kaya pumayag si Varang na magtulungan. Di nagtagal, dumating ang mga sundalong tao na may dalang maraming armas at tinuruan ni Miles si Varang kung paano gumamit ng flamethrower. Nagsaya siya sa pagsunog ng iba pang mga tent bago kinaladkad si Miles papunta sa kanyang tent para maging intimate, habang ang mga mandirigmang Ash ay natutong gumamit din ng mga baril. Nang gabing iyon, ibinigay ni Luke kay Neytiri ang kanyang inayos na pana. Pagkatapos nilang magyakap, inanunsyo ni Luke na aalis na siya dahil may mahalaga siyang dapat gawin. Kinabukasan, napagtanto ni Chireya na umalis si Luke para hanapin si Payakan, kaya umalis din siya at ang dalawang kaibigan para hanapin ito. Kinagabihan, kinailangang lumangoy ni Luke at ng kanyang ikren sa malulupit na alon para makaabante, ngunit hindi sila sumuko. Samantala, patuloy na inaatake ni Miles at Varang ang mga nayon kasama ang kanilang mga sundalo at pinahihirapan ang mga Na'vi hanggang sa makuha nila ang impormasyong kailangan nila. Sa kagubatan, patuloy na nagbabanding si Nakiri at Spider at nauwi sa halikan. Habang pabalik, bigla silang napalibutan ng mga Ash, kaya nagsimula silang tumakbo palayo. Upang protektahan si Kiri, itinulak siya ni Spider at nagsilbing pain na nagbigay daan kay Miles na mahuli siya ng sorpresa. Habang hawak ni Miles si Spider, ikinonekta ni Varang ang kanyang neural cue sa kanya para patumbahin siya. Sa mga palumpong, pinanood ni Kiri ang mga umatake na lumipad palayo kasama si Spider at nagmamadaling bumalik sa reef upang balaan ang kanyang pamilya, ngunit huli na ang lahat. Nandito na ang mga mananakop, sina Miles, Varang, at ang kanilang mga sundalo ay lumapag sa baybayin at hiniling na makita si Jake na nagsabi sa kanyang pamilya na umalis nang wala siya. Tumanggi si Neytiri at pinalis ang kanyang mga anak bago sumama sa kanya. Dahil sa pagod sa paghihintay, sinimulan ng sasakyang panghimpapawid ng mga tao na sunugin ang nayon. Lumapit si Jake at sinabing sasama siya kay Miles kung mangangako siyang hahayaan niya ang kanyang mga uri. Gayunpaman, gusto rin ni Miles na makuha si Neytiri. Tumanggi si Jake at nagbanta na magsisimula ng labanan. Binanggit na kung lalaban ng mga Na'vi sa ibang mga Na'vi, hindi malalaman ng mga sasakyang panghimpapawid ng mga tao ang pagkakaiba at babarilin nila kahit ang mga kakampi. Naunawaan ni Miles at pumayag na kunin na lang si Jake. Lumipad ang grupo patungo sa base ng mga tao at muntik na silang paputukan ng mga sundalo, ngunit napagtanto nila na kasama ni Miles ang mga Ash. Hindi nagustuhan ng general na narito ang kalaban at gusto silang palayasin. Gayunpaman, ipinaalala ni Miles sa kanya na nakamit niya ang tagumpay salamat sa kanila at nahikayat ang mga tao na magbunyi para sa kanya. Sa laboratorio, sinimulan ng mga siyentipiko ang pag-eeksperimento kay Spider upang maunawaan kung bakit siya nakakahinga. Kinabukasan, natagpuan ni Chireya at ng kanyang mga kaibigan si Luke na may napansin sa tubig. Sa mas malapitang pagtingin, ipinakita ang ilang nagngangalit na nilalang na agad na umatake sa kanya. Lumangoy si Luke at ang kanyang ikren ng mabilis hanggat maaari habang patuloy na ibinabato ng mga kalaban ang kanilang mga galamay sa kanya.
Naganap ang habulan at ipinagtanggol ni Locke ang sarili gamit ang kanyang sibat, ngunit nagawa pa rin ng nilalang na mahuli ang kanyang ikren at napilitan siyang lumangoy ng mag-isa. Nagtago si Locke sa coral reef, gayunpaman, isang galamay ang umabot upang putulin ang kanyang sibat at isa pa ang sumunggab sa kanyang katawan, kaya hiniwa niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. Sa kasamaang palad, patuloy na dumarating ang mga halimaw at inakala ni Locke na katapusan na niya, ngunit sa sandaling iyon, isang tulkan ang lumitaw at kinain ng mga umaatake habang nawala ng malay si Locke. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Locke sa ibabaw dahil iniligtas siya ni Chireya. Sa base ng tao, nakakulong si Spider sa isang selda. Sinubukan niyang sirain ang bintana, ngunit hindi ito nababasag. Dumating si Miles upang tingnan siya at patuloy na tinatawag siyang anak. Gayunpaman, tumanggi si Spider na kilalanin siya bilang kanyang ama. Pagkatapos ay ginulo ni Miles ang kanyang isipan sa pamamagitan ng kwento tungkol sa kanyang yumaong ina, at bago umalis, ibinigay niya sa kanya ang kanyang dog tag. Ngayon ay maaaring itong gamitin ni Spider upang alisin ang mga tornilyo at buksan ang vent upang makatakas sa selda, na iwan ng tag habang palabas siya. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay natagpuan ni Locke at ng kanyang mga kaibigan si Payakan na may masamang balita. Ang kanyang buong angkan ay pinaslang ni Mick at isa na lamang ang natitira. Mayroon pa rin siyang sibat na nakabaon sa kanyang katawan at halos hindi makagalaw. Bumalik sa base, sinabi ni Mick at ng kanyang koponan sa hukbo na ang mga Tulkan ay magtitipon para sa isang ritual sa paparating na eclipse, kaya ito ang perpektong pagkakataon para sa isang malaking pag-atake. Tutol ang biologist na si Ian sa ideyang ito, ngunit hindi pinansin ang kanyang mga alalahanin. Samantala, si Jake ay nakakulong sa isang hawla sa labas at tinatrato ng publiko na parang hayop sa zoo. Dumating si Miles upang sabihin sa kanya na papatayin siya sa isang malaking palabas sa loob ng 6 na oras. Sinubukan ni Jake na ipaunawa sa kanya na ang mundong ito ay nararapat sa mas mabuti at marami siyang matututunan sa kanyang katawang Navi, ngunit hindi siya pinansin ni Miles at umalis. Samantala, pagod na pagod si Neytiri sa paghihintay, kaya hinawakan niya ang kanyang pana at sa wakas ay nagdesisyon na kunin ang mga sumasabog na palaso ni Jake. Ilang sandali pa, palihim siyang pumasok sa kagubatan at sinurpresa ang isang grupo ng mga mandirigmang Ash, mabilis silang binaril upang makuha ang kanilang mga electronic tag. Pagkatapos ay nagbihis siya bilang Ash at lumipad patungo sa base kung saan pinadaan siya ng mga sundalo dahil ang ninakaw na tag ay nagmamarka sa kanya bilang isang mandirigmang Ash. Maingat na pumuslit sa paligid si Neytiri at sinurpresa si Varang sa kanyang tent gamit ang isang kutsilyo sa leeg. Sinabi sa kanya ni Varang kung nasaan si Jake bago ipinagtanggol ang sarili, ngunit nagambala sila ni Miles kaya napilitan si Neytiri na tumakbo. Pinapabagsak niya ang sinumang mandirigma na humaharang sa kanyang daan at mabilis na bumalik sa kanyang ikren. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumipad sa paligid ng base at nagpaputok ng mga sumasabog na palaso na nagdulot ng ilang pagsabog. Di nagtagal, sumakay si Varang at ang kanyang mga mandirigma sa kanilang mga ikren at hinabol siya habang nagpapaputok ng kanilang mga bagong baril. Iniwasan ni Neytiri ang mga pag-atake at pinababa ang kanyang ikren sa isang makitid na daanan upang makatakas kung saan hindi makasunod si Varang. Natuklasan ng mga siyentipiko na wala na si Spider at naglagay ng karatula nito. Bigla, gumamit si Ian ng bulldozer upang pabagsakin ng malaking screen at pasukin ang lugar ng pagbitay. Nagpaputok ang mga sundalo, ngunit walang pinsala ang mga bala sa isang napakalakas na sasakyan. Sinira ng bulldozer ang hawla at tumakbo si Jake upang magtago sa ilalim nito upang magkasama silang makagalaw para makatakas. Sa paglabas, winasak ng bulldozer ang isang tore na nakaharang sa daanan. Pagkatapos, tumakas si Jake kasama si Ian na nagkwento sa kanya tungkol sa malaking plano para sa eclipse. Nang subukan nilang tumakbo sa isang bukas na lugar, nakita sila ng helicopter at nagpaputok. Naghiwalay ang dalawa at pinaalis ni Jake si Ian nang wala siya. Bigla, lumabas si Spider mula sa pinagtataguan at tumayo sa harap ni Jake, alam na hindi magpapaputok ang mga sundalo dahil kailangan nila siya. Habang tumatakbo sina Jake at Spider ng magkasama, dumating si Neytiri sakay ng kanyang ikren at binaril ang helicopter. Ang apoy ay nagbigay ng takip para sumama sina Spider at Jake sa kanya at lumipad palayo. Kinaumagahan, lumapag ang tatlo sa tabi ng ilog upang magpahinga. Sinabi ni Jake kay Neytiri na hindi na niya mapoprotektahan si Spider at kung mahuhuli siyang muli ng mga tao, mangangahulugan ito ng katapusan ng kanilang mundo. Pagkatapos ay dinala ni Jake si Spider sa kagubatan at tinutukan ng kutsilyo ang leeg ng bata habang nagdarasal sa Diyosa. Iniisip ni Spider kung mahal ba siya nito at tiniyak sa kanya ni Jake na mahal niya ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Itinaas ni Jake ang kanyang kutsilyo, ngunit sa huli, hindi niya magawa at niyakap na lang si Spider. Di nagtagal, dumating din si Neytiri at humingi ng tawad kay Spider dahil sa kung paano niya ito tinrato. Nagkasundo ang mag-asawa na maghanap ng ibang paraan. Pagkatapos, umakyat si Jake sa bundok upang sa wakas ay makaharap ang dakilang Torek na tumulong sa kanya sa pakikipaglaban noon. Ikinonekta ni Jake ang kanyang neural cue sa halimaw at lumipad pabalik sa kanyang mga kasama upang sabihin sa kanila na dumating na ang araw ng pakikipaglaban.
Humanga ang lahat nang makita ang dakilang Torek at lumipad palabas upang tipunin ang mga kakampi mula sa ibang mga angkan, dala ang mensahe ng Torek Tamer. Kalaunan, huminto si Jake sa dagat upang makipag-usap sa mga matatandang Tulken at humingi ng tulong sa kanila. Gayunpaman, tumanggi ang mga Tulken na lumaban dahil sa palagay nila ang karahasan ay lumilikha lamang ng walang katapusang karahasan. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Locke kasama si Payakan at ang sugatang Tulken na nagmakaawa sa mga matatanda na lumaban dahil ayaw niya ng isa pang masaker. Sinabi ng mga matatanda na pag-uusapan nila ito bago sila nawala sa tubig. Sa base, inaayos ng mga sundalo ang kanilang pag-atake. Nang subukang sumama si Miles sa kanila, inanunsyo ng general na hindi siya tinatanggap dahil ang lahat ng kanyang mga plano ay lalo lamang nagpapalala sa mga bagay-bagay. Nang sa wakas ay dumating ang mga sasakyang panghimpapawid ng mga tao, pinagtago ng mga matatanda ang mga bata sa isang kuweba at si Locke ang namamahala sa pagbabantay sa kanila. Isang maliwanag na ilaw sa ibabaw ng agos ang lumilikha ng magnetic field at mas tumingin si Mick ng malapitan at natuklasan na hindi lahat ng Tulken ay nandito. Sinabihan niya ang mga sundalo na maghintay at magtago, ngunit huli na ang lahat. Sumang-ayon ng mga matatandang Tulken na lumaban at sorpresahin ng hukbo sa pamamagitan ng pagtalon palabas ng tubig. Ang kanilang malalaking katawan ay bumagsak sa mga barko at winasak ang mga ito na ikinamatay ng ilang tao. Itinuring ito ng mga Navy bilang kanilang hudyat na lumabas at sumali sa labanan. Binasag nila ang bintana ng mga sasakyang pang-ilalim ng tubig upang palubugin ang mga ito, ipinasok ang kanilang mga sibat at palaso sa mga makina upang pasabugin ang mga ito at ginamit ang mga kuko ng kanilang mga ikren upang ihagis ang mga drone. Nagpaputok ang mga tao at nagawang mapabagsak ang ilang Navy at Tulken, ngunit malinaw na ang mga lokal ang may kalamangan dahil sa kanilang kaalaman sa lupain. Ang ilang Navy ay tumalon pa nga sa mga barko mismo upang saksakin ang mga tao habang tinitingnan ng mga ito sa mata. Sa kasamaang palad, dumating sina Miles at ang mga Ash sakay ng kanilang mga ikren at nilabanan ng hukbo ni Jake. Dahil mayroon silang mga baril at ang bilis ng kanilang mga halimaw, natalo nila ang mabubuting Navy at sinimulan silang patayin ng walang awa. Hindi matiis ni Kiri na masaksihan ng massacre na ito at tumalon sa tubig, kaya sinubukan siyang sundan ng iba. Gayunpaman, may mga bangka ng tao na paparating, kaya lumangoy si Locke palayo kasama ang kanyang mga kaibigan upang ilihis ang atensyon nila habang sina Spider at Top ay patuloy na naghahanap. Sa ilalim ng tubig, kumonekta si Kiri sa puno at sinubukang kausapin ng Diyosa na nagdulot ng isa pang seizure. Di nagtagal, dumating sina Spider at Top at kumonekta rin sa puno, tinulungan si Kiri na makagalaw sa pangitain upang sa wakas ay maabot niya ang Diyosa at humingi ng tulong sa kanya. Sa sandaling iyon, isang missile ang tumama sa puno at natapos ang koneksyon. Sa ibabaw, nagpatuloy ang labanan na may matinding pagkatalo sa magkabilang panig. Naubusan ng bala si Varang, kaya gumamit siya ng flamethrower upang sunugin ang pakpak ng ikren ni Neytiri na siyang dahilan ng pagbagsak nito. Sa tubig, bumagsak si Payakan at si Ronald ay tinamaan ng bala. Sa kalangitan, dahil sa pag-atake ni Miles, bumagsak si Jake sa isang bato at nahulog sa tubig. Nagkasama muli sina Jake at Neytiri nang sila ay muling lumitaw. Bumalik din sina Spider at Top, gayunpaman, hindi nila mahanap si Kiri. Habang inaalagaan ni Locke ang kanyang ama, sinabi ni Jake sa kanya na ipinagmamalaki niya ito. Nakita ni Neytiri si Ronald na nahihirapang lumutang at dinala siya sa baybayin kung saan tinulungan niya itong manganak. Pinangalanan ni Ronald ang sanggol at hiniling kay Neytiri na protektahan siya. Pagkatapos ay namatay siya habang ang kanyang anak ay nasa kanyang mga bisig. Di nagtagal, sumisid muli si Spider upang hanapin si Kiri na nakaligtas salamat sa isang nilalang na kumonekta sa kanyang neural queue. Dahil naiwang mag-isa si Top, ginamit ni Miles ang pagkakataon upang dukutin siya. Pagkatapos ay dinakip ni Varang at Miles si Neytiri na hindi makalaban dahil nagbabanta silang papatayin si Top. Habang sinisimulan ni Varang na pahirapan si Neytiri, sumakay si Mick at ang kanyang koponan sa mga bangka upang patayin ang mga Tulken. Sa sandaling iyon, muling pinagana ni Kiri ang puno at nakipag-ugnayan sa lahat ng nilalang sa ilalim ng tubig, humihingi ng kanilang tulong. Agad na pinalibutan ng mga hayop ang lahat ng barko at bangka at sinimulang sirain ng mga ito ng may nakakatakot na kahusayan. Kasabay nito, sa wakas ay nagising ang dakilang Torek at umungal upang tawagin ang sarili nitong uri na mabilis na dumating at inatake ang lahat ng mga helicopter. Sinira nila ang mga ito o itinapon sa mga sasakyang panghimpapawid na nagdulot ng malalaking pagsabog. Dahil sa tulong ng mga hayop, muling nagwagi ang mga bayani sa labanan at sa wakas ay napatay si Mick ng sugatang Tulken. Habang inutusan ng general ang kanyang mga sundalo na lumikas, palihim na pumasok si Jake at ang kanyang mga anak sa pangunahing ship upang subukang iligtas ang kanilang pamilya. Naunang lumitaw si Spider at pumayag na umalis kasama si Miles kung palalayain niya si Neytiri. Habang sila ay distracted, lumabas din si Jake at nagsimulang labanan ang mga mandirigmang Ash. Nanatiling nakatago si Locke upang barilin ang mga kaaway bilang sniper. Sinubukan ni Varang na patayin siya na nagbigay kina Neytiri at Top ng pagkakataong makatakas. Agad silang sinundan ng galit na si Varang at nahuli si Neytiri. Gayunpaman, nang papatayin na niya ito, lumitaw si Kiri at lumapit sa neural queue ni Varang.
Ang kapangyarihan ng Diyosa ay nakakatakot at tumakbo palayo si Varang sa takot. Samantala, pinasakay ni Miles si Spider sa kanyang Ikren at lumipad sila palayo. Mabilis silang sinundan ni Jake, inutusan ng kanyang Ikren na atakihin si Miles. Sa labanan, lahat ay nahulog mula sa kanilang mga Ikren patungo sa ilang lumulutang na bato. Nagsimulang higupin ng magnetic field ang mga ship na pumatay sa sinumang natitirang tao kasama na ang general. Itinutulak din ng field na ito ang mga bato at naging dahilan upang muling bumagsak si Jake. Sinubukan ni Miles na samantalahin ng pagkakataon na patayin siya, gayunpaman, humarang si Spider upang magsilbing panangga. Nang tumanggi si Miles na umatras, binaril siya ni Spider sa braso. Pagkatapos ay nagsimulang maglaban sina Miles at Jake ng mano-mano, lumulundag mula sa isang bato patungo sa isa pa habang patuloy silang ginagalaw ng field. Sinubukan ni Spider na lumapit muli upang bumaril, ngunit aksidente siyang natamaan ng mga lalaki. Nagsimula siyang dumulas pababa ng bato at nagawa ni Miles na hawakan ng kanyang braso sa tamang oras, ngunit dumulas din siya pababa at nauwi sila sa paglambitin sa isang baging. Walang ibang pagpipilian si Jake kundi iligtas si Miles upang iligtas din si Spider. Sa sandaling iyon, dumating ang pamilya ni Jake at naghanda na bumaril, ngunit pinigilan sila ni Jake. Ngumiti lamang si Miles at tumalon mula sa bato patungo sa nagliliyab na impyerno. Maya-maya, lahat ng Na'vi, kabilang ang bagong silang na sanggol at ang mga Tulken, ay lumapit sa puno upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Masaya si Payakan dahil tinanggap na siya muli ng kanyang mga uri. Ginabayan ni Kiri si Spider sa pamamagitan ng koneksyon at nakilala nila ang lahat ng kaluluwa ng mga namatay sa mga nakaraang labanan tulad ni Nanette Ayam at ang ina ni Kiri. Malugod na tinanggap ng mga kaluluwang Na'vi si Spider at sinabi sa kanya na sa wakas ay bahagi na siya ng kanilang mga uri habang ang buong planeta ay nagniningning sa kanilang enerhiya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.